Ayan, mga kamamaw, so magandang araw sa inyo. Tag dito, hinihintay ko kasi yung package ko. May padating na package kasi yung ano ko, yung sa sasakyan natin, mga kamamaw. So hinihintay ko lang siya para pag in-unboxing natin is sabay-sabay na natin i-unboxing. Yan mga kamamaw, ngayon na habang naghihintay pa tayo ng package natin is balak ko, papasyal ko lang muna si Jacob para makapaglaro siya sa playground niya. So yun ang balak namin. Daan din kami sa sa Canadian Tire para mabili ko na yung parang may rubber akong bibilin para ilagay ko dito sa may mga bandang hagdanan namin, tapos sa may bandang TV namin, dahil yung bata natin ay napakalikot, mga kamama. Sobrang likot na ni Jacob. Kahapon di natin in-expect na ikot-ikot siya ng ikot. And then yung pag-ikot niya, hindi ko na siya nahabol, which is katabi ko pa siya. Sa sobrang bilis ng pangyayari, naputokan ng labi yung bata. So kailangan lagyan na natin ng mga rubber yung mga kanto-kanto nung natin, yung mga pinaglalaro niya, para kung sakaling maadapa siya, pero hindi na siya masugatan. Lalaro muna siya, play time. So ayun, tapos na siya maglaro. Almost 2 hours din siya naglaro. So ngayon, imbis na Canadian Tire pala, sa Walmart pala kami pupunta ngayon. Yung pala na tinignan ko sa camera namin, dumating na yung package. So tinawagan natin si Kelly. Sabi ko, Kelly, baka pwedeng paki-pick up lang muna yung pasuyo ko doon sa kapitbahay namin yung package, kasi iniiwanan lang doon sa harapan ng pinto, kasi baka mamaya, kung haya namin hanggang mamaya doon, baka after 2 hours pa kami makauwi. Baka mamaya pagbalik namin wala na yung package. Parati sabay-sabay ko nang i-unbox. Actually, meron pang padating na isa pang package na darating. Kaso kasi, nangyari kasi yung pagkaka-order ko, hiwa-hiwalay siya. So ngayon, parang 2 package at a time, mag-unboxing tayo. Pero gamit ng yun, mga abubot ba dito sa sasakyan, para kahit paano magmukhang medyo maangas ng konti yung yung setup nung sasakyan natin. Kaya malalaman nyo mamaya pag nag-unboxing tayo kung ano ba yung mga pinamili natin. Ayun mga kamama, yan yung mga trailer. Gaganda ng trailer. Sarap din mag-camping mga kamama, para kahit paano kumbaga bay mo yung sarili mo, dito ma-refresh ba yung utak mo, lalo pag solo. Mas try natin ngayong mag-try tayo ngayong summertime, makapag tayo. Yun. Ay mga kamama, konting lang tayo. Kwento-kwentuhan lang ba tayo? Yung mga ba yung experience ng mga pakiramdam ba yung when it comes sa yung kung paano mo yung utak, at saka yung kung paano ka makapag-desisyon ng tama. Kasi may mga times tayong nangyayari, sa sobrang dami na nang nangyayari sa buhay ng tao. Siyempre sa paligid mo, sa mga taong nasa paligid mo, yung mga taong nakakausap mo, mga taong nakakahala sa limuha mo, mga taong parang ka-close mo, mga taong hindi, parang nandun na lahat yun in general na mga kamamo. Parang medyo ako
naglaylo ako sa point na parang feeling ko masyadong toxic na yung mga tao sa paligid, parang ganoon. Alam mo yun, yung vibes na naidadala sa'yo ng mga tao sa paligid mo na parang okay ka naman, wala ka namang problema, wala ka namang, alam mo yung gano'n, na parang gusto mo chill ka lang, masaya ka lang. Pero may times na talagang siyempre sasabay-sabay din yan, may mga problema, mga pinagdadaanan ka rin sa buhay, yung mga responsibilidad na, alam mo yun, pag nagsabay-sabay yan mga kamamo, lalo na darating ka pa sa point na parang papansinin mo pa yung mga tao na sa paligid mo, lakas maka-apekto mga kamamo, di ba? Kaya ngayon nakita mo kanina, pinakita ko yung parang pang-camping. Actually mga kamamo, hindi ako mahilig mag-camping. May napanood lang ako sa Pilipinas na si Reed yung pangalan niya ay si Reed Motovlog yun. Napanood ko yung shoutout po sa iyo, idol. Napanood ko siya mga kamamo. Alam mo yung pinapanood ko yung vlog niya, mag-isa lang siyang nagmumotor-motor lang siya. Tapos parang umiikot siya kung saan siya nagpupunta, tapos nagka-camping siya mag-isa. Ano mga kamamo, totoo lang. Kumbaga ba yung vibes na naibigay sa akin ng vlog na yun, parang sabi ko parang ang sarap mag-camping Pero ang gusto ko kung sakala mag-camping ako, kami lang nila misis. Yung bang gusto kong i-try ng kami lang muna. Kasi mahirap din kasi, sabi ko nga sa inyo, di ba? Na parang hindi rin biro mga kamamaw yung pakiramdam ng ng sobrang masyado ding maraming tao sa paligid mo. Yung may mga bagay na parang di mo kailangan na kumbaga kung sakaling may pinagdadaanan ka, di mo kailangan ng kausap din. Yung mga times mga kamamo na kailangan bigyan mo rin ng time yung sarili mo na ikaw lang makapag-relax ka mag-isa. Mas maganda nga kung mag-camping ka. Siyempre dapat kasama ang pamilya, pero ibig sabihin may times na parang kailangan mo rin mapag-isa. Kailangan mo pumunta sa lugar, maghanap ka ng lugar na pakiramdam mo yung mailalabas mo lahat ng di naman yung kumbaga may sama ka ng loob o something, parang lahat ng masasamang pakiramdam na dapat mo na mararamdaman mo, yung parang gusto mo ilabas lang lahat, parang gusto mong maki-cleansing mo, iwanan mo siya doon sa lugar na yun. Pagbalik mo, panibagong ka na naman, parang naka-reset ka na, parang back to ka na naman. Kumbaga ba sa cellphone parang naka-factory reset ka na naman. Pero ang sarap pakiramdam pag magsisimula ka ng ganun. Yun lang, ko lang kasi tao naman tayo, nagkakamali, di ba? Kumbaga parang ang point ko lang minsan may times na ganun, parang kailangan natin yun. Kasi kung di natin gagawin, ang hirap ng oo, ang grabe. Hirap sa pakiramdam ng Hindi lang naman sa trabaho. Oo. Sa lahat, ibig sabihin nga sa lahat nga. Kaya nga parang nakakita ka ng ganito, parang napupuno yun sa loob mo. Oo. Pero usual mga kamamaw, sa tagal ko nang nagtrabaho, sa tagal ko nang naging mapag-isa sa buhay, marami na tayong pinagdaanan na pagsubok. May times pala na darating sa'yo, kahit feeling mo, parang kala mo alam mo na, parang madali na lang to, wala na lang tong problema. Malalagpasan mo siya kasi napagdaanan mo na Pero meron pa palang bukod pa pala doon sa mga pinagdadaanan mo ngayon. When it comes doon sa mentally kumbaga ba sa mga makakaintindi ng ibig kong sabihin yung sa loob ng utak mo, sa loob ng katawan mo, sa loob ng yung talagang mararamdaman mo. Darating ka pala sa point na alam mo yung mga simpleng bagay na parang sobrang toxic ng mga tao sa paligid mo. Kumbaga pa sa parang naipon siya, tapos nung naipon na siya, hindi mo na kayang yung kumbaga, hindi mo na kayang ma-absorb, parang ang feeling mo, parang ang negative na lahat ng kumbaga ba problema nila yon, bad energy nga nila yon, parang kinuha mo lahat, parang ganun yung naramdaman ko nung mga balita sa balita. Exactly, sa mga ganyan pa sa Facebook, nakapanood mo, totoo yun. Sa lahat yun, naipon siya. Sabi ko, grabe, buti na lang kahit pa paano. Dumating ako sa point na sabi ko, try kong baguhin naman yung in a way na parang gusto ko bang tahimik lang ako. Kaya parang napipil kong mag-camping ba na solo, matry ba? Tagal kitang iyayayang mag-camping, no? Buti na
napanood mo yun, Oo. ano kang So, kumbaga ba yung para bang sabi, ito pa, yung scenario na para bang may darating biglang bagay na hindi mo ine-expect. Katulad nga niya, bigla ko napanood yun. Hindi dahil sa napanood ko ba siya, parang biligay niya yung perfect timing na nandun ako sa point na yun ng buhay ko ngayon. Tapos bigla nakita ko yun. Talagang sabi ko, baga siguro ay parang ano na lang sa itaas ba na, ito panoorin mo. Baka sakaling pag ito napanood mo, is talagang literal na ano lang from nowhere ba? Nowhere ba tawag doon? Para bang wala kang di mo in-expect, tapos biglang ito yung mapapanood mo na parang yung napanood mo ito pala yung hinahanap ko, parang ganoon. O darating talaga kapag ang sabi nga nila kung kung dumarating sa mga problemang pagsubok na binibigay sa'yo, kasi usual naman talaga sabi nga nila, pag binigay sa'yo yung pagsubok na iyon is biligay nila yun sa'yo para dahil alam nilang malalagpasan mo yun dahil kaya mo yun. Hindi ibibigay sa'yo ng Panginoon yung kung hindi mo kaya. Pero ibig sabihin, nakakatawa lang kung aanuhin mo. Darating talaga sa point na kung kailangan mo nung ganitong, bibigyan kanya ng i-guide ka nyo, ito panoorin mo. Yun talagang sa sarili ko nung napanood ko, sabi niya, ito panoorin mo, parang itong kailangan mo. Which is tama naman, dahil nga kumbaga ba sa kasi yun palang ginagawa niyang ng vlogger na yun, si Kuya siya pala ang gumagawa, pinapanood mo the way na paano siya mag-vlog. Nakita ko rin siya paano siya mag-vlog ng vlog para na-inspire din ako. Nag-reconnect siya sa nature. Oo, tamang galing. Talaga solo lang niya, parang kumbaga ba sabi nga siya ng peace of mind, clarity ng utak. Mag-isa lang siyang natutulog kasi wala siyang kasama. Minsan yung napupuntahan niyang mga campsite is siya lang yung nakabook. Alam mo yung ganoon? Siya lang mag-isa yung nakabook doon, tapos siya lang matutulog mag-isa doon sa mismong campsite sa gabing. Pero syempre, safe pa rin naman doon kasi doon sa gilid doon. Syempre may mga, kumbaga ba yung sa may-ari, may mga nakatayong tindahan din doon. Kumbaga ba sa yung pakaramdam mo na pag matutulog ka, alam mo, safe ka kasi nire-rentahan yung lugar Oo. Mahirap yung hindi siya campsite na parang bigla ka na lang napadpad ka lang sa from nowhere, tapos bigla kang gusto ko dito ako magka-camping, hindi ganoon kasi hindi mo naman alam kung anong meron sa paligid, di ba? Doon sa naman yun, syempre automatic yun, hindi naman nila gagawing business yun or something na na walang magbabantay, walang parang kumbaga security na pakaramdam mo pag natulog ka na. Syempre lalo yung mga nagka-camping, hindi naman biro yung mga pinamili niyan, yung mga mahilig mag-camping, yung mga iniipon nila para kung sakaling magka-camping sila, mga lahat ng gamit, lutuan, kainan, kung ano man, entertainment, lahat yun. Syempre kung matutulog ka, mag-isa ka lang, di ba, nakakatakot kung isipin mo. Kaya mas maganda talaga kung ngayon katulad niya yung sa summer. Sa summer, parang maiba ba. Mga kamama, nagpaiwan na lang ako dito sa loob ng sasakyan dahil natutulog na nga itong si Jacob. Ayun, dito na lang niya bibilin lahat ng mga gusto niyang bilhin. Ayun mga kamama, sa Kasawayang Palad wala siya nakita sa Walmart, so ako na lang tatakbo dito sa Canadian Tire para siguradong mas makakita tayo ng talagang pandikit dun sa hinahanap natin. Kami nakita na ako dito. Ganito yung niya, pang baby kasi talaga to. Mga pang kanto-kanto. Pero try ko pa, maghanap pa ako ng iba. Baka makakita ko ng mas maganda siya. Mama, wala na akong makita. Ito na lang yung nag-iisa. Pero kagandahan naman ito mga kamama. Ayan, meron din siya mga yung talagang literal na pang kanto, yung mga pang curve. Yun siya. Tsaka kagandahan niya, yung dulo. Yung dulo nung talagang kumbaga, from ibabaw hanggang ilalim. Ako koberan yung salamin, even to sa hagdan. So ito, $19 ang presyo. Medyo marami rin na tayo magagamit dito. Ito na lang natin. Kabit natin sa pati sa hagdan. Ganda na ng panahon ngayon. 1 hour later. Mga kamamo, lagyan ko na yung mga kanto ng lamesa. Yan na ito. Yan, lahat ng mga nasa kanto ngayon. Dito kasi siya nauntog kahapon Yan. Lagyan na natin ng rubber.
Ganyan sa mga hagdan. Ayan, meron na siya lahat. Talagyan ko na lahat ng kanto para hindi siya mauntog. So ayun mga kamama, may kalokohan pa tayong ginawa. So ito na lahat ng mga i-unbox natin na mga gamit ng sasakyan. So unahin ko na lang muna tong maliit. Ito maliit. Sabi ko na lang muna itong mga Ang tagal ko rin hinintay, almost, kung titingnan mo to, parang almost a month. Nung hinintay natin yung dalawang order na to kasi it takes like 2 weeks bago dumating yung isa. So parang nasa 3 months, 3 weeks din bago siya dumating kasi magkakahiwalay siya ng pagdating niya. Kumbaga pagkatapos kung magustuhan yung unang dumating, ay may nakita na naman ako ng iba hanggang sa inano ko. So actually parang nakaano lang ako dito kung titingnan mo siya sa lahat. Parang like around $70 lang ako in total. Tapos may padating pang isa. Siguro naka $100 din siguro ako. Pero sa lahat na marami na tayo nabili. Kung titingnan mo, nasa 20 plus na order. So ito, in-unbox ko na yung maliit. Ito ay, ayun o, cute. Ayan, kinuha ko siya mga kamamo ito. Actually, brush to eh. Para kahit paano kung may mga ali-alikabok yung mga bandang aircon ng sasakyan. Ayan. Ayan, pang ano ko na lang. Pang walis-walis ko ba? So, ayan, na-unbox ko na. Maganda, not bad. Actually, parang like around ano lang to. Para mga $1.70 yung isa na ito. So, ayan. Buksan na natin yung pinakamaliit. So, ito naman. Yung medium size. From small, medium, and large. Ayan, medium size. So, if I'm not mistaken, parang ito yung kakadating lang kanina. Ayan, shoutout dun sa kapitbahay natin. Wala tayo dito sa bahay kanina para makuha dun sa may pintuan. So, ilang ba ang laman niya? So, 1 box. So, 5 ang laman ng isang ito. So, ayan, nabuksan na natin. So, excited na ako. Iseset ko na lang siya ng isang araw na pag medyo maganda na yung panahon, ika-car wash ko na yung sasakyan. And then, babakbakin ko muna yung nasa roof rack. And then, pinturahan ko siya. So, pagka napinturahan ko na siya, habang pinapatuyo ko yung pintura, gagalawin ko naman nasa baba. Para at least yung oras, hawak natin yung oras na magagawa natin lahat na while hinintay natin matuyo yung pintura, gawin na natin nasa baba. For sure, after natin magawa lahat nung dapat nating ilagay o idikit dun sa ibabang o sa loob ng sasakyan natin, for sure tuyo na yung pintura, iuhuli na natin yung sticker na sinasabi ko. So, ito ang una kong kinuha. So, ang tatak niya is, pang ano kasi ito, sa cambio. Yan o, ganda. Sa cambio. So, parang pinaka-ano lang niya. Pinaka, kumbaga, cover niya. Yan. Ito, nasa $2 lang tumakama mo. Yan. The strap siya, which is not bad. Magandang ano, kahit paano eh. Magandang klase ng ano, ng leather. So, kung meron tayong kailangang butasan, butasan natin. Madali na naman gawang paraan yan, ika-cutter ko lang. Para at least kahit paano, lumabas talaga yung ano nung ano. Nasa cambio natin. Kasi yung sa gilid ng cambio natin dito, parang may button ako nakita dun eh. So, kailangan natin ito butasan natin para mailabas natin yung pindutan na yun. So, ito na yung cambio, which is not bad. Magandang klase. Magandang klase na leather. And then, siyempre excited ako sa sobrang dami ba naman ito. Tsaka ang tagal kong hinintay. Para lahat sa sasakyan. Para kahit paano kumbaga eh. Kung hindi man tayo magte-trade in or magpapalit ng sasakyan, hindi kahit paano eh. Yung iba pa rin sa pakaramdam kasi mga kamamo, yung makita mo yung kahit paano sa sasakyan mo na may pinagbago. Iba yung pakaramdam na gano'n na. Lalo-lalo na sa mga katulad natin dito yung mga daddy. Mga ano yan talagang mahilig magkalikot ng mga sasakyan. So, ito naman ang nakuha kong isa para sa hosto. So, ito, maganda dito, pag nag-car wash tayo, kasi usual, pag summer tayo, magka-car wash tayo, hindi na tayo pupunta sa labas. Kakanta yung car wash. At the same time, binili ko rin kasi ito para kung sakaling maglilinis ako ng backyard namin, ay may magagamit ako. Ang problema ko na lang, bibili ako ng bagong hose sa likod dahil nga sira na yung hose namin.
Ito, pang shower, oh. Talagang pwede siyang pang, ano, you know. Or kung ito, or dito, pwede yan. Siguro 2-in-1 yan. Pwede dito nalagayan kasi ito ng sabon eh. Ito, lalagyan siya ng sabon. Magandang klase oh. Di mo in-expect. Parang $3 lang to mga kamamo. Oh. Kung gusto mong ilak, ayan, gusto mo ilak oh. Ilak. Ganda. Sa Timo lang to sa mga gustong kumuha. Pwede kayo mag-order sa Timo. So, nga, ito nga. Try natin kung, yan. Pumasok na mga kamamo. Papasok siya. So, pwede siyang dito, direkta na. Kung gusto mong walang sabon, pwedeng hindi. Ayan. Maganda. Actually, para sa akin na, mas maganda pa itong tingnan doon sa nabili ko dati. Mas mukha itong maganda. Yan. May baril na tayo. Ping, ping, ping. May pang shower na. Ang mga doggy. Nan muna. Tapos para pag nagsimula tayo ng pag-aani natin sa sasakyan is maayos na natin na nandun na lang lahat. So ito. Sa Timo, pag tinignan mo siya sa picture, parang ang laki. Ano ba to? Nakalagay. Ano to mga kamamo? Sa tambucho. Ikaklamp mo to sa tambucho. Para magmukhang maangas yung ano mo. Nakita ko lang siya. Di tornilyo din. Ayan, di tornilyo. Discro siya. Ayan. Alam ko doon sa may tambucho ko, nasilip ko, alam ko may butas yun eh. So, ito na yung pinaka-ano niya. Parang clamp niya. Pang-lock mo siya. So, kung hindi siya makaklamp ng ganito, ayun, may ano kasi. Kung hindi siya makaklamp ng ganito, pwede siguro. Ito na mismo yung pinaka-stopper natin galing sa labas na iaharang natin doon sa loob. Kung sakaling walang butas na ganitong klaseng butas yung sa tambutso natin. Ang pinili ko mga kamamo, yung walang ingay. Yung magmukha lang maangas yung ano. Yung pinakadulo ba? Kasi usually, nung maangas dyan eh. Pag ito lumabas na sa tambucho, nakaganyan. Ang angas, di ba? Magmumukhang parang ano, pang sports vehicle yung ano natin, sasakyan natin. So, ito, parang mga $7 yung ganito. Tambucho. Ayan, kumuha na rin ako ng pantuyo natin na basahan. Pantuyong basahan. Dalawa. Yan, meron din tayo ditong ayun. Yabang ngayon. Yan o. Sa manobela. Pangkanto ng manobela yung dalawa. Yan, dito yan. Para pa nagmamaneo tayo. Ito ang ano natin. Kaklamp natin. Ayan ang sabi ko sa'yo, isang brand lang. Sport. Yan, ito na yung huling box. Yung pinakamalaki. So, nakapag-open na tayo ng pitong item ba? O, 6 na item. 6 na item na. So, ito, 30 ang laman nito. So, unahin na natin to. Which is, ito yung seat cover na sinasabi ko. Seat cover. And sticker. Yan, ito yung mga ano. Maganda siya, makapal. Yan. Pang ano to yung mga pang ano yung sa mitapakan. Yan, sports din. Yung sa may ano, sa may sandala ng kamay. Dito pa nagdadrive ka kasi nga matigas yung ano natin sa sasakyan. Nakakasakit sa siko pag sobrang tagal mo nagdadrive. Walang ganito. So, kailangan natin ng extra foam. Ayan, sports din ang tatak niyan. Ikuklo mo lang doon sa mismong cover. Ikuklo mo lang. Ayan, so, may ano na tayo. May sandala na tayo. Yon. Sticker na Pogi Philippine flag. X. Yan. Ito yung pantakip sa din sa ano ng gulong.
Para neon light to eh. Umiilaw to sa gabi. Yon, ganda oh. Philippine. Yan oh, sa plaka ng sasakyan. Astig. Oy, may libre pa siya. Okay, sa pinaka-tornilyo niya may libreng yung pinaka-cover ng tornilyo kulay green. Yon, what is this one? Oh, okay. Yung sticker na ididikit natin sa wiper. Hindi ko nabubuksan, baka magano eh. Ano rin yung sports din yung tatak ng yun. Pang sa wiper niya para maangas tingnan. Puro sticker tayo eh. Oh. Wow. So it means nagdoble yung order. Hindi natin napansin. Nagdoble yung order. So syempre, regalo na lang natin sa tropa natin. Kaya shoutout kay Kuya Ariel. Bibigay ko sa iyo itong isa. Oy! Ba't tatlo? Tatlo oh. Di ko alam kung nagkamali ako ng order kasi isa lang nandun eh. O tatlo na ilagay nila nang hindi sinasadya. Isa lang ang in-order ko yung nagtatlo. Yan, shoutout sa mga tropa na gusto nito. Yan. Comment na kayo. Unang mag-comment dito sa vlog na to. Sa kanya ko ibibigay itong isa. Uy! Ano ba nangyari? May magic ba dito? Ang apat na oh. Oh. Ano ba nangyari oh? Isa lang ang in-order ko eh. Apat to. So, nalibre tayo ng tatlo. Timo, ayan oh. Nilibre mo akong tatlo. Yan. So, sa unang dalawang tropa na magme-message sa akin, yung isa kay Kuya Ariel na eh. Yung dalawa. Yung talagang, syempre, literal na napanood niyo yung vlog ko. Sa inyo to. Ayan, comment lang kayo. Ayun. Ito yung sa Ito yung sa harapan. Sports. Ayan oh. Yon, so ito yung sa yung sa patungan ng ng drinks dun sa esports din yung tatak. Pero parang ang liit ng niya, ng pagkabilog niya. Pero we'll see. Ano naman 'to eh. Nandun lang naman ang mahalaga pag sinilip mo siya, makita mo esports, di ba? Wala nang laman. Ang huli ay ang sa aking yan. So, kumbaga ba, ang pag binili mo pala siya, per piece pala siya. So, ilan ba ang seatbelt ng sasakyan? 4. So, ang magkakaroon lang neto yung harapan ng sasakyan, yung mismong ako sa driver's seats. May padating pa ako na isa, yung pinakapangkulo pag yung kiniklip mo yung yung seatbelt mo, yung pinakakulong ganoon. May cover din yun, may binila ako isa para terno sila yan. So far, ito yung mga nabili natin na yan. Marami tayong nabili ngayong more on puro sports yung tatak ng ating sticker. So ito, isi-set up na lang natin kung kailan ba tayo makakapag na talaga ng linisan ng sasakyan dahil nga ngayon until na medyo humahabol pa rin yung winter dito sa atin eh. Kaya parang hindi advisable din na maglilinis agad ako ng sasakyan. At syempre wala akong pwesto sa labas, medyo malamig ba. Pag medyo maaraw na na lahat. So ito na lahat, ipunin ko na. Para hindi mawala, ilalagay ko sa isang maayos na plastic para pag dinukot ko siya, hindi na sobrang daming plastic ng pagkukuwanan. Pag-isahin ko na lang. Ito sticker yan. Ganda yan. Abangan nyo ang transformation ng aking sasakyan. Kahit sa mga simpleng ganitong klaseng sticker, kumbaga pa may upgraded ang ating sasakyan. So ayun mga kamamaw, abangan nyo na lang. Abangan nyo kung kailan natin si-set up. At before and after, makikita nyo ikakabago ng natin. Which is nakakatuwa. Kahit pa sa mga simpleng ganito na mga mumurahin lang sa Timo. Yung sa mga gustong hindi naman masyadong maano sa quality. O yung sa ba ng kasi kadalasan talaga pag bago sasakay mo normal, mamahalin yung mga gagamitin mo. Yung sa atin luma na may sasakay natin, design na natin na parang para sa akin ay sasakto naman na takama din sa atin. So maraming salamat mga kamamaw. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.